Bakit maraming tutol sa legalidad ng pag-aalaga ng bird species o yung mga exotic birds? So yun po yung ating pag-uusapan sa video ito. Mapagpalang araw mga kahabi, kung bagong viewers po kayo sa channel nito at kung kayo po ay napadaan at kung gusto niyo yung ganitong talakayan regarding po sa buhay mag-ibon, ay humingi po ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. So, bakit maraming tutol sa legalidad ng pag-aalaga ng bird species? So, bago natin talakayin itong ating topic, ay nais ko munang pasalamatan yung ating mga kahabi na nag-comment, nagbigay ng reaction, nagbigay ng nais, nagbigay ng mga tanong at nagbigay ng opinion last sa previous video natin doon sa topic natin na pwede bang mag-alaga ng parakit o badges kahit walang papers. So maraming pong salamat mga kahabi sa inyong komento. Sana po itong mga komentin nyo, itong mga taning nyo, itong mga punan ninyo at yung mga opinion ay makarating po sa kinagawaran ng DENR o yung Department of Natural Resources. Department on the Environment and Natural Resources o yung DENR para ma-action na naman yung ating mga nais na wala po sanang kinikilingan or pinoprotektahan bagkus serbisyong totoo lang. So ito yung komento ng ating kahabi reaction na si Edwin Navarro. Hirap talaga batas sa Pinas. Kahit maliliit na nag-aalaga ng ibon at wala namang ginagawang anomalya at masama sa kapwa at walang piniperwisyo dahil lang sa may alaga ng parakits, huhulihin. Samantala yung mga milyon at bilyon ang ninanakaw sa kawani ng gobyerno, hindi nila nahuhuli lahat. So yun po yung kanyang komento reaction. Ganon din po si Kahabi Del Monte Javier. Sir, unahin unahin yung mga binenta ng ibon sa pet shop kasi ako pwede bumili sa Malabon Pet Market ng kits. Di po lahat doon nagbibigay ng papel na galing DNR. So sa bahay lang naman nakalagay ibon ko sa taas ng bahay namin, kaya ako ala papel, mahuhuli ba ako? So yun po yung komento, reaction at tanong ng ating kahabi. So ito maraming mga tanong komento ating mga kahabi. So ito naman yung puna ng ating kahabi na at nais nila. So si June Buenzalida, paano magkakaroon ng dead dog sale? Ako mismo nagparami ng simula ako ng isang pares at ngayon naabot na ng 60 piraso. So yun po yung kanyang nais. So ganun din po si Rodolfo Toralba. Di naman niyang kailangan ng DNR papers, ang dami mong alam. So yun naman yung punaan ng ating kahabi. So kung hindi na po kailangan ng DNR papers, i-ignore nyo na lang po. Ituloy nyo na lang po kung ano inyong nais. Respect kay Kato. Ato naman po ay pagbabahagi lang ng ayon sa ating nalalaman, sa ating experience. Ganun din po si Kahabi ni Mahal. Tulungan mo na lang kami magkapapel ang ibon namin kaysa puro dada na lang. So, yun po, tama-tama po ang inyong puna at nais dahil ay tama-tama sa topic natin kung bakit maraming tutol sa legalidad ng pag-aalaga ng mga bird species. So, ito pa, may mga tanong. Ito maganda ang mga kahabi natin yung nagtatanong para sa kanilang kasiguraduhan sa pag-aalaga. Ang tanong ni Kahabi Angelo Buds Pahayahay, pwede po ba iparegister ang mga ibon na walang papers na bili ng walang papel? So sasagutin po natin yan. Ganun din po yung katanungan ng ating kahabi na si Darwin Serna sa Bulao. Okay. So, ganun din po si Charm Tamayo. Kung 2 birds lang po na alves,
hindi po ako magsisell. Maki-question po ba ako? So unti-unti natin yan at ito pa yung mga tanong ng ating mga kahabi. Ganun din po, meron din mga kahabi natin na nagbigay ng opinion. So, pwedeng mag-alaga, hindi pwedeng magbenta. Ganun po ba, Sir Olen? So, ipapaliwanag din natin kahabi Hel Fernandez. At ganun din po yung opinion nating kahabi na si Rol J. Lomram. Pwede yan, masama nag-aalaga ka ng ibon tas kinakatay mo rin. So, yun po yung kanyang opinion regarding po sa pag-aalaga. At last, ganun din po si Marvin Gamayon Orolpo. Pwede mag-alaga pero pag may nag-report sa iyo at wala kang may pakita ng papers, CWR ng Ketch, Badge, doon ka na magkakaproblema. So maraming po salamat sa inyong komento, opinion, mga tanong, una, nais sa ating previous topic. So, ina-appreciate ko po yan, mga kahabi, dahil yun po ay nagpapatunay na merong sumusuporta sa ating YouTube channel. So, ganun pa man, nais ko rin pasalamatan ang kahabi natin na nagpatotoo dito sa ating topic at na-experience niya. Hindi po biro ang kanyang hindi po biro ang nangyari sa kanya. Katulad ng pagbabahagi niya na si kahabi Lagalag Bergunyo. Ito po yung kanyang sinapit at nais kong i-share sa inyo para makapulot tayo ng kahit konting kaalaman sa kanyang experience. Nahuli ako. Ito po ang sabi ng kahabi natin na si Lagalag Bergunyo. Nahuli ako noon ng Maritime Police dahil binenta ko yung mga pet ko na kakatil. Hindi ko alam na need pa ng permit noon para sa kakatil kasi nabili ko lang naman sa pet shop yun. So, ayun, nakulong, naghearing, nagbayad ng penalty. Nagpunta ako sa DNR, nagtanong ako. Sa pagkakaintindi ko, sa paliwanag ng nakausap ko doon, di daw pwede kuna ng permit yung mga ibon na galing sa pet shop kung walang resibo or deed of sale na galing sa mga legal farm. Meron mga pet shop na nag-i-issue ng legal papers para makakuha ka ng permit sa DNR. Di ko matandaan yung tindahan basta around Quezon City yun. Pwede din kung binigay sa'yo ng may-ari ng farm yung ibon at bibigyan ka ng deed of donation ng may-ari ng farm na may permit. So maraming po salamat, Lagalag Bergunyo, at shoutout po sa inyo at sa inyong pagbabahagi sa inyong karanasan regarding po sa pag-aalaga ng ibon na wala pong kaukulang dokumento. So kung ano po yung nais ninyo ay kayo naman po ang masusunod at kayo rin po ang magdidesisyon. Dahil tayo ay nagbabahagi lang tayo dahil sa ating mga experience at sa mga napapanood at sa pagbabahagi din ng ating mga kahabi. So dako na po tayo kahabi sa ating topic, bakit maraming tumututol sa legalidad ng pag-aalaga ng bird species. Maraming tao ang tumututol o nag-aalala sa legalidad ng pag-aalaga ng ilang bird species dahil sa mga sumusunod na dahilan. Ito po yung mga rason at yung mga dahilan. Una po, protection sa wildlife. Maraming ibon, lalo na ang mga native species na nanganganib dahil sa illegal trapping o habitat loss. Layunin ng mga batas gaya ng Republic Act number 9147 na maprotektahan ang mga ligaw na populasyon. So yun po yung isang magiging protection sa wildlife. Yung number 2 po, illegal wildlife trade. Maraming ibon sa pet trade ang nahuhuli mula sa kagubatan kaysa pinapalaki sa legal na breeding facilities. Ang pagbili ng illegally sourced birds ay maaari magdulot ng mas maraming panghuhuli sa wild. Number 3 po, animal welfare concern.
hindi lahat ng may-ari ay may sapat na kaalaman sa tamang pag-aalaga. Ang ilang species ay nangangailangan ng malalaking aviary, special na pagkain at social interaction. Number 4, pagkalat ng sakit. Ang paglipat ng mga ibon mula sa isang lugar patungo sa iba ay maaring magdala ng mga sakit na apekto sa wild, poultry at maging sa tao. So yun po yung iniingatan ng mga DNR. Kaya gusto nila maging legal tayo sa pag-aalaga ng mga species. Sa panglima po, invasive species. Kapag nakawala ang mga exotic birds, maaari silang makipagkompetensya sa mga native species na para sa pagkain at tirahan. Gayunpaman, hindi ibig sabihin nito na bawal agad mag-alaga ng ibon. Sa Pilipinas, maraming exotic species gaya ng Indian ringneck, parakeets, budgerigar, kakatel at lovebirds ang maaari alagaan kung legal ang pinagmulan at sumusunod ang mga kinakailangang permit o dokumento kapag naaangkop. Ang pangunahing layunin ng batas ay hindi ang pagbabawal sa lahat ng bird keeper, kundi ang pagpigil sa illegal wildlife trade at pagprotekta sa mga species na nanganganib na sa kalikasan. So yun po ang dapat nating maunawaan kung bakit kailangan legal ang ating pag-aalaga sa mga bird species. Kung ang exotic birds mo ay walang dokumento, mahihirapan silang maiparehistro ngayon dahil karaniwang hiningi ng DNR ang patunay ng legal na pinagmulan, resibo, deed of sale, deed of donation, import papers o dokumentong mula sa rehistradong breeder. Ayon sa DNR, kung walang dokumentong magpapatunay ng legal source, hindi nila basta may paparehistro na ang wildlife at hindi agad makapag-i-issue ng Certificate of Wildlife Registration or CWR. Anong gagawin natin, mga kabi, kung ang mga ibon natin ay wala ng mga dokumento, wala mga papers? So hindi na natin mapaparehistro. Ito po yung maganda mga pwedeng gawin. So makinig po tayo mga kabi. Number 1 po, subukan kunin ang proof of origin, resibo mula sa pet shop o breeder. Subukan natin kung saan natin ito na-avail ng mga pet shop. So baka makapagbigay sila ng resibo o doon sa pinagbilan natin ng mga breeder. Deed of donation kung ito ay niregalo sa atin. So kung niregalo sa atin, baka makahingi tayo ng mga deed of donation. Lumang chat, invoice, o anumang record na makakatulong sa pag-establish ng pinagmulan. So yun po ang maaari nating pwedeng gawin. Subukan kunin ang proof of origin. Balik-balikan natin kung saan natin na nag-origin, saan nagmula, saan galing yung ibon. Pangalawa po, na pwede natin gawin, pag-ipag-ugnayan sa pinakamalapit na DNR Biodiversity Management Bureau o BMB o DNR Regional Office. Ipaalam ang sitwasyon ng tapat. Sabihin nyo na nakapag-alaga tayo ng ibon, wala tayong alam, hindi natin nalalaman na kailangan pang iparehistro. Sabihin natin po yung totoo. May mga kaso na humingi sila ng affidavit o iba pang supporting documents. Ngunit sila lamang ang makakapasya kung sapat ito. Walang garantiya na maaprobahan ang registration. So yun po, pwede natin gawin. Lumapit tayo sa DNR. Sabihin natin yung totoo. Sabihin natin kung ano gusto natin maparehistro. So sila naman po ang magbibigay sa inyo or sa atin ng katugunan sa ating mga hinaing sa ating pag-aalaga. Pangatlo po, huwag munang magbenta o ilipat ang mga ibon. Ang possession, transport o trade ng wildlife ng walang kinakailangang permit o dokumentasyon ay maaring magdulot ng paglabag sa batas.
So, huwag muna tayo magbebenta kung wala naman tayong dokumento. Huwag natin ibabiyahe ang mga ibon kung wala tayong LTP. Para sa mga species gaya ng Indian ringneck, parakeet, kakatel at mga mako, mahalagang may pakita ang legal na pinagmulan lalo na kung balak maparami o magbenta. So yun po mga kabi, hope meron tayong natutunan dun sa topic natin na kung bakit maraming tutol sa legalidad ng pag-aalaga ng bird species dahil sa nahihirapan sila sa mga dokumentasyon ng ating mga inaalagang ibon. Hindi nila alam kung paano nila ipaparehistro. So, ganun pa man, ay meron tayong mga hakbang na pwede nating magawa unti-unti na para sa legalidad ng ating mga species. At kung nagustuhan nito mga kahabi, ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Every at iba pa. Ang topic natin, ang content natin dito ay regarding po sa buhay mag-ibon. At nais ko rin pong shoutout ang ating mga kahabi na patuloy na sumusuporta, mga silent viewers dyan, shoutout po sa inyo. At nais ko rin pong i-shoutout si kahabi Sherwin Asi, shoutout po sa inyo. At si Charm Tamayo, shoutout po. Sana po next video yung process paano magpapel. So yun po ang ating hopefully ay makapagbahagi tayo ng ganitong usapin. Previous videos ko ay nagawa ko na to, mga process kung paano sa punta ng DNR at pa-register ng mag-apply ng Certificate of Wildlife Registration. So, ganun din po. Shoutout si Gon XN, Rinaldo Kiray, shoutout po sa iyo. Si Kahabi Demencia, shoutout po. Si Kahabi Alberto Ramos, Victor Aguila, Juan Arwin Gilas, shoutout po sa inyo sa patuloy niyong suporta sa ating YouTube channel. Si Anime Lover, shoutout po. Si Gilbert Vilasano, shoutout po Kabi. Si JL Aquayard, shoutout po. Si JT Lubao, shoutout po Kabi. Si Kevin Camposano Fortes, shoutout po. Si Darwin Serna Sabulao, shoutout po Kabi. Si Kahabi Ramon Ramonito Abatayo, shoutout po. Si Boy Bertud Mini Every, shoutout po. Si Jay Solano, Alan Pinto, shoutout po sa inyo. RJH Alberto, at last but not the least, Rolly Santos, shoutout po mga kabi. At doon po sa lahat ng nagbigay ng comment, suggestion, puna, pagbabas sa atin, welcome po. Wala namang problema kung magbabas kayo sa atin. Dahil ako ay tao din na nagkakamali, tao din na pwedeng i-correct at tumatanggap po ako ng correction. At maraming po salamat sa mga kahabing nagtanong at sa mga kahabing natin nagbigay ng mga opinion. At lastly, sa pagbabahagi ng ating kahabi na sila Galag Bear Dunyo, shoutout po sa inyo. Mabuhay ang bawat isa po sa atin. Maganda ang buhay pag meron tayong kaalaman sa mga legal na paraan sa pag-aalaga ng mga bird species at sa mga patuloy na pag-aalaga ng ating mga species. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.